Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano tayo makapag-trade ng cryptocurrency kagaya ng Bitcoin, Ethereum, XRP at madami pang iba dito sa Binance Exchange. Ito yung pinakamagandang exchange ngayon. Okay, at ituturo ko sa inyo yung mga tip kung paano tayo makaless fees pag mag-deposit tayo sa Binance at paano mas mapabilis yung transaction natin. At madami pa akong ituturo dito kaya medyo mataas yung video kaya makinig ka lang sa mga ituturo ko dito. Okay? Una nating gagawin ay kailangan alam mo na kung paano gumamit ng Coins.ph at dapat meron ka ng fund dito para isend natin or i-deposit dito sa Binance. Kailangan din natin mag-deposit para meron tayong i-trade at paramihin yung na-deposit natin. Okay? So kailangan alam mo na itong Coins.ph at kailangan mo rin ng Binance account. Syempre, meron akong link na ibibigay dyan sa ibaba kung saan ka makapag-sign up or pumunta ka lang sa Binance.com para makapag-sign up ka. Gumamit ka lang ng valid email para makonfirm mo sa email mo yung pag-sign up mo dito sa Binance. Okay, pag na-confirm na, ito yung makikita mo, pumunta ka agad dito sa security ng iyong account para iwas hack. Okay, on mo lang itong Google Authentication. Meron silang instruction dito kung paano makapag-create ng Google Authenticator. Pwede ring SMS authentication. Bawat login, withdrawals, kailangan may SMS authentication or yung i-verify mo sa 6 na code. So yan yung gagawin mo. Ito yung account ko. Hindi ko rin siya ma-verify kasi meron na akong isang account, ang inyong account. Okay? So pwede namang hindi i-verify pero mas maganda talaga siya i-verify. Okay, so ito yung dashboard. Tour ko muna kayo. Ayan, ito yung dashboard natin. Dito tayo makapag-trade sa spot and advance. So dito muna tayo sa spot trading. Dito muna tayo mag-focus as beginners kasi pag sa futures or sa margin trading tayo, malaki yung risk sa pag-trade dyan. So dito muna tayo sa spot. Okay, so ngayon ang gagawin natin ay mag-deposit na tayo. So madali lang mag-deposit. Pumunta ka dito. Click mo lang itong deposit. Ayan, so ang una mo makikita dito ay Bitcoin. So madami tayong way para makapag-deposit. Okay, Bitcoin. So kung sa Bitcoin ka mag-deposit, dapat dito BTC ka rin mag-deposit. Hindi ka pwedeng mag-deposit sa XRP to Bitcoin. Kailangan Bitcoin to Bitcoin, ETH to ETH, XRP to XRP. Ngayon, ang tip ko na ibibigay sa inyo, mas maganda mag-deposit sa XRP kasi mas mabilis at mas less yung fee. Kisa Bitcoin mataas yung fee at matagal pa siya mag-confirm. So ang gagawin ko, mag-convert ako ng $10 dito sa piso to XRP. So yung minimum na pwedeng i-trade dito sa Binance ay $10. So tingnan natin, click muna tayo sa advance kung magkano yung $10 sa XRP. Check muna natin. So dito, click ko muna yung USDT. Explain ko mamaya kung bakit USDT. Hanapin ko dito yung XRP. Yan, click natin yung XRP. At dito, muna tayo ng mga dump price. Tapos, lagyan ko dito ng 10 USDT. So, yung 10 USDT, ito yung equivalent niya, 53.2. So ito yung minimum na pwedeng i-trade natin sa XRP. So 53.2 XRP yung pwede nating isend or yung minimum. Okay, kailangan alam natin yung minimum. Baka nag-deposit kayo tapos magtataka kayo bakit hindi siya pwede makapag-trade. Okay, kasi may minimum. So sa ngayon, ito yung minimum niya, 53.2 sa 10 USDT. So ang i-deposit ko ngayon ay 60 XRP. Convert ko dito. Select ko dito yung 6 XRP. So pasobrahan natin 60. So ito yung minimum 570 pesos. Convert natin at punta tayo sa ating XRP. So click natin yung send at dito sa deposit, ang hanapin natin dito XRP. So check mo lang XRP. I understand.
Copy natin itong address. Click lang dito, copy address. Lagay natin dito sa coins natin 2. Yung amount is 60 or 59 kasi kakaltasan pa nila ng fee. Maliit lang yung fee, tingnan nyo dito. Okay? So lagay natin dito 59, so ito lahat makukuha. So napakaliit na lang talaga ng fee. Destination tag, copy na din ito. Copy tag, lagay natin dito what is for. Okay, ayan, napakasimple lang. Kailangan XRP kasi sa XRP tayo mag-deposit. Kung mag-deposit ka sa ETH, search mo dito yung ETH tapos magbibigay din sila ng wallet address ng iyong account. So iba't iba yung wallet address, unique yan sila, unique. Okay, so ngayon isasend na natin, click continue. So meron akong 2FA code, kailangan lagyan ko ng 2-factor authentication yan. Yan, at click send. Okay, success na at meron pang naiwan dito. Okay, so habang nag-aantay, panoorin nyo muna ito. Okay, ayan, nandito na yung na-deposit natin na XRP. Click natin dito show at nandito yung XRP. So baka malito kayo, magkaiba yung wallet. Meron itong P2P, margin, futures, savings at dito. So focus lang tayo dito sa spot. Okay, punta tayo sa ating trading account. Click lang natin dito sa spot and then advance. Okay, so dito ang mabibigay ko sa inyo na tip ay dapat mag-trade tayo against USDT. Okay, huwag kayong mag-trade against Bitcoin. Katulad nito, pag i-click mo dito, magti-trade ka dyan sa ETH to Bitcoin, ERD to Bitcoin. So dapat USDT to Bitcoin, etc. Dito tayo sa pair sa USDT. So madami dyan, dito sa ETF, BNB pair, BTC pair, Alpert, TRX, XRP. So dapat sa USDT ka. So bakit? So ang USDT stable lang yan. Pag nag-trade tayo sa Bitcoin tapos nagka-profit tayo, so from Bitcoin, ita-transfer naman natin siya sa USDT. So yung USDT, stable yung price niyan. So pag nasa Bitcoin ka kasi, for example, nag-trade ka ETH to Bitcoin, nagka-profit ka sa ETH, pero pag transfer mo sa Bitcoin, biglang bumagsak yung Bitcoin. Okay? Pag ganon, babagsak din yung puhunan mo. Kaya dapat mag-trade tayo against USDT. So sa USDT, yung fund natin. So katulad nito, paano ba i-exchange yung na-deposit natin into USDT? So napakadali lang. So dito dapat nakaklik kayo sa USDT. Search nyo dito XRP. Ayan. Click natin to at ayan, makikita natin ito yung pair sa XRP. Makikita natin yung balance natin dito pag i-click natin sa sell. Okay, so ang gagawin natin ngayon, isi-sell natin yung XRP natin para mapunta sa USDT. Yan yung una nating gagawin. For example lang, kung nag-deposit ka sa Bitcoin. Okay, so madali lang yan. So click pa rin USDT, search mo dito BTC. Okay, BTC. Okay, nasa BTC USDT pair tayo. So nandito yung balance ng Bitcoin mo. So try mo. Okay, dito yung balance sa Bitcoin mo, tapos ita-transfer natin yan into USDT. So pag nag-transfer ako ngayon sa XRP, katulad lang din yan pag-transfer kung asan ka nag-deposit. For example, sa Ethereum, search mo din dito Ethereum. Okay, dapat sa USDT pair. So, nandito rin sa sell option yung Ethereum balance mo. So, dahil nasa XRP, yung na-deposit ko kasi mas less ang fee at mas mabilis yung transaction. So, ika-convert ko dito yung XRP ko into USDT. So, check nyo. Dito tayo sa sell. So, pag nag-sell tayo, dito tayo sa buyer's order book. Ito yung seller's order book. So pag dito tayo nagsisell, dito tayo sa buyer's order book mag-click. Dapat nasa limit ka. Dito tayo sa best price, pinakaunang price yan, and then click natin dito 100% or pwede ring 75% sa portfolio mo, pwede ring 50%. So sa akin 100% kasi yung minimum dito is
natin USDT. Okay, para tutorial natin. So dito tayo sa limit, 100% sell. Dito siya sa open orders pag di pa siya nag-confirm. Dito na siya sa order history pag nag-confirm na. So check natin sa buy. So nandito na yung ating USDT. So napakasimple lang. So ngayon itur ko muna kayo. So dito, ito yung mga pair na pwede nating i-trade. So meron tayong BNB pair, BTC pair. Ayan, pag i-click natin yan, nasa BTC tayo, BTC. So ayan, so dapat dito lang tayo mag-focus sa USDT para stable yung price at na-trade natin. Dito, pag una mo palang kita dito, nandito ka sa original. So mas maganda sa trading view ka mag-select. Okay, zoom natin yan. Ito yung gagamitin natin. So itong time frame, ayan, for example 12 hours ang naselect ko dito. Every candles 12 hours yan. Pag natapos ng 12 hours, mag-create na naman siya ng another candle, okay, ng 12 hours. So ito yung current price. Tingnan nyo itong green, ayan, ito yung current price, makita nyo din dito. So from left to right yung candles, at dito yung mga tools. So ito, for example, dito ka nag-buy, ito yung current, tapos click mo dito. Ayan, makikita mo kung ilan yung percentage pag nag-click mo itong roller. So 19% within 15 days. Ayan. Ngayon, i-explain ko naman dito yung limit, market, at stop limit sa buy and sell. So dito, maraming nalilito dito. Check muna natin kung naka-USDT tayo. Punta tayo sa ETH USDT pair. Dito sa limit, ikaw yung mag-a-ask ng price kung saan mo gustong bibili. For example, yung current price ng Ethereum ngayon ay nasa 235.40 USD. So pwede kang mag-set ng price dito. Feeling mo babagsak yung price sa 210. Okay, $210. Pwede mong iset dito 210. Mas maganda kasi magsiset ka, makakabili tayo sa mas mura. Tawag dyan ay buy low, sell high para magka-profit. So mas okay na bibili tayo sa pinakamura. So for example lang, yung gusto mong price ay 210 at yung amount gusto mo sa 35% lang, 50. Okay, sa 100% ko siya ilagay. Ngayon, i-click ko siya. Tingnan nyo kung ano yung mangyari. So, buy ETH. Okay, nandito. Makikita nyo rin dito. Okay. Pag i-click nyo dito, makikita nyo kung nasan yung limit order nyo. Nandito siya sa line. At nandito siya sa open order. Pag bumagsak yung price, mapupunta yan dito. Pag nagre-red, tsaka na siya mag-i-execute dito sa order history. Okay? Mapupunta na siya dito sa sell order mo at may makikita ka na ditong ETH value dun sa nabili mo. So, hindi pa siya nagda-down dito. Okay? Hindi pa siya mag-i-execute. So, mag-aantay pa siya. So, yan yung sa limit. Ikaw yung mag-a-ask ng price. Okay? Kung sa buy option tayo, dito tayo mag-ask ng price sa pinakababa or pwede ka mag-ask ng price dito sa 220, 230. Okay, ganyan. So ngayon pwede naman natin siyang i-cancel. Cancel natin siya, bumalik yung USDT natin dito. So ganyan 235. Pwede ka mag-set ng price sa pinakamalapit dyan kung feeling mo aabot siya sa 230, mamaya babagsak siya. Pwede mo siyang antayin dyan. 230 na minimum tayo. So pwede ka mag-set sa 25% sa portfolio mo, 50%, 25% or sa 100. So pwede natin siyang iset dyan. Click buy. O ayan, nandito na naman siya. Okay, at pag bumagsak sa dyan, tsaka na siya mag-execute or mapupunta sa iyong ETH balance. Okay. So yan yung sa limit. So click natin yung cancel. So punta tayo sa market kung ano naman itong market. So sa market, ito yung current price na bibilhin mo. Mag-i-execute yan agad. Mapupunta yan agad sa balance kung ano yung binili mo. Okay? For example, magma-market ako dito sa ETH. Click natin 100%. Pag i-click ko dyan ng buy, mapupunta agad siya sa ETH balance. So, ganun yung sa market price. Okay, dito naman sa limit, pwede ka ring mag-buy agad.
Okay, so dito pabilisan dito. Pag dito tayo sa limit, ito yun din yung ginagawa ko. So click ko muna itong 100% at pag nandito ako sa buy option, dito ako sa seller's order book mag-click. Dito sa pinakauna, ito yung best price sa ngayon. Okay, mag-iiba agad dyan. So pag nag-click tayo dyan, click natin agad yung buy. So click natin to. Ayan, nag-iiba agad yung price. Click natin buy. Okay, napupunta agad siya dito yung nabili natin. Pabilisan lang kasi dito sa pinakababa, ito yung pinaka magandang price na para mabili. Yan yung sa limit at saka market. Okay, ngayon dito naman sa stop limit. Okay, so ganito siya gumagana. Okay, for example dito sa buy option tayo at gusto mong bumili dito sa price na ito. Okay, ganyanin natin. Gusto mong bumili sa price na ito, para din siyang limit order pero meron siyang stop price. Okay, for example sa limit mo is 230. So paglagyan natin siya ng stop price sa 231. Okay, kailangan pag sa buy option ka, ito yung pinakmababang ask price mo. Tapos lagyan natin 231 sa stop. Pag na-hit na yung 231 na price, magti-trigger yan at magpupunta sa order history. Pag na-hit na naman yung limit price mo, mapupunta na yan sa order history at mapupunta na sa balance kung ano yung binili mo. For example, ito yung nabili mo. Okay? Merong lang siyang stop price para ma-trigger yung order mo. Okay? Yan yung sa stop limit sa buy. Okay, so ngayon dito na naman tayo sa sell. Katulad lang din yan. So nandito na yung nabili natin kanina. So dito sa sell, sa limit, so kailangan doon tayo magsisell sa mataas na price. Okay? So click natin yung 100%. For example lang, napunta na siya dito sa 250. Okay? Or gusto mo dito sa limit, 250. Ayan, 250 yung price sa gusto mo sa limit. 100% natin. Sell natin to. At napupunta na siya dito sa open order at nandito yung limit sell mo. Okay. Yan yung maganda sa limit. So pwede kang makapag-set dito sa mataas na price para ma-sell. So ganyan siya. Yan yung sa limit. Or pwede ring mag-limit ka sa current price. Okay? So cancel natin to. Explain ko din dito sa market. So sa market, yung current price din siya. Pero hindi na ako nagma-market price. Dito ako sa pinakamataas na price dito sa order book. Sa buyer's order book. So unahin ko muna itong stop limit. So dito naman sa stop limit or tinatawag nating stop loss. Kung di ka na makapag-monitor sa bukas, ganyan. So pwede kang maglagay ng stop loss. For example, baka babagsak dito sa 230. Okay, baka babagsak dyan. Lagay natin sa stop 231, pwede ring 221. Ganyan kung dito ka maglagay ng stop loss. Okay? At pwede ring i-calculate mo kung magkano yung percent. For example, dito ka nakabili. Okay, so maglagay ka lang ng stop loss around 2%. Mga ganyan lang gusto mong ipatalo. So maglagay tayo sa dito sa 230. Okay, so sa limit 230, sa stop price 231. So katulad lang din yan kanina sa buy option. Pag na-triggered na itong 231 price, malalagay na siya sa order book. Pag na-hit na yung 230 price mo, okay, mapupunta na siya sa iyong balance. Okay, at mag-execute na siya. So ganyan lang yung sa stop limit. So maganda din siya para pang stop loss lang siya. Gusto mo 2% lang yung gusto mong malos, baka bumagsak na or di ka makapag-monitor. Lagyan mo lang siya ng stop limit dito sa sell price. Okay? So ganun lang. Pag ako nagsisell na, dahil pag na-hit na yung price, dito tayo nakabili tapos tumaas yung price. Example lang yon na tumaas na. So dito sa limit, pabilisan tayo. So dito tayo sa limit, click natin itong 100%. And then dito tayo sa buyer's price, order book, click natin to and then click sell. At napupunta na siya dito sa ating balance. Ayan.
So ganun lang mag-execute sa buy, sell, kung ano yung market, limit at saka stop limit. So dito sa OCO, so hindi na ako gumagamit dyan. Dito lang talaga ako gumagamit sa limit. So review natin. Pag dito tayo sa limit buy, pwede kang magbibili sa gusto mong price sa pinakababa. Sa sell naman, dito sa limit, pwede ka ring mag-limit price kung magkano yung gusto mong i-sell sa pinakamataas na price. So tinatawag dyan, buy low, sell high. Dito naman sa stop limit, kung ayaw mo nang mag-monitor bukas, baka babagsak yung price pa, pwede kang mag-set ng price for 2% lang mga gustong ipatalo or 5. So andito yung price sa gilid. So magsiset ka lang ng stop price. Pag na-hit na yung stop price, mapupunta siya sa open order at pag ma-hit na yung price mo, so mapupunta na siya sa iyong balance. So ganun lang. Madaming option dito kung saan ka pwedeng mag-trade. So ang tanong lang dyan kung ano yung strategy na pwede mong gamitin sa pag-trade. So ang mas maganda dyan, i-purchase mo yung course ko kasi may tinuturo kong strategy. Magandang strategy na talagang kumita ako dito. Okay? So, pwede ka namang yung strategy pang beginners lang, maglagay ka ng RSI. So, click mo itong technical indicator, tapos RSI, yan, relative strength index. Or pwede mong lagyan ng format kung anong color na gusto mo. Pwedeng yellow, okay? At in patch mo dito, pwede na rin 14. Dito ka sa trading view. Ang tanong dyan kung kailan ka bibili. So bibili ka sa mas murang price talaga. Pag meron kang indicators, kailangan titingin ka muna sa indicators mo kung pwede bang bumili tsaka ka mag-execute ng buy. So ito yung pinaka basic na indicators. So pag nandito na siya sa baba, pwede kang bibili dito. So pag tumaas na siya, pwede mo ka nang mag-execute din ng sell. So ito yung pinaka-basic, tingnan mo lang dito. So dito sa part nito, di ka pwedeng mag-trade kasi nasa pinakamataas na siya na price. So dapat dito ka titingin, dapat sa nasa pinakababa siya. Okay, tsaka ka mag-execute ng buy. Tapos pag tumaas na yung price, tsaka ka magsisell. So ganon lang yung basic. Kung gusto mo ng magandang strategy, may online course ako. Hindi lang sa strategy kundi yung sa mga foundation sa cryptocurrency. Okay, so ito lang yung basic muna. So aral-aral ka muna sa buy and sell, sa limit. Pwede kang mag-deposit dito. Katulad ng na-deposit ko kanina na $10 lang. So $11 na din siya dito.